You came, you saw, you bounced because you couldn't make calls with WhatsApp API. Well, that's changed.
Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa lahat. Ngayon po ay natitipon tayo upang makibahagi sa kasiyahan ni na John, Michael at Jasmine na maya-maya lamang ay magpapalitan ng kanilang sumpaan ng habang buhay na pagmamahalan sa harap ng Diyos at ng Kanyang sambayanan. Samahan din po natin silang dumalangin upang ang kanilang pinasisimulang pagsasama ay pagpalain at pagtibayin ng Diyos. Ipinapaunawa po sa lahat na tayo ay nasa tahanan ng Panginoon, kaya inaasahan ng ating lubos na paggalang sa lugar na ito. Inaasahan pong ang lahat ay mananalangin, kaya iiwasan po ang kwentuhan at paggamit ng telepono. Magsitayo po ang lahat at makiisa sa pag-awit ng koro.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, sa ating pagdiriwang sa buong simbahan, ng kapistahan ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose, atin pong sinasamahan sina John Michael at Hasmin sa kanilang pagdulog sa hapag ng Panginoon, sa kanilang pag-iisang dibdib, sa pagpapalitan nila ng sumpaang panghabang buhay, upang tayo ay higit maging marapat sa ating pinasisimulang banal na pagdiriwang at sa ating pakikipag-isa sa kanila sa pagpapasalamat sa Panginoon. Atin din pong samahan sila sa pagpupuri sa Panginoon sa biyaya ng pag-iisang dibdib at ng isa't isa. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak. At iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kaniyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag maglalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasigulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Atin pong itutugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Mapagpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong mga puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Mapagpaalalahanan kayo at magturuan
ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo itong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos, Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod yan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kaniya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong alis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi nito sa kanya. Iwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagkat patay na nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at iniwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan, upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ano po ay nais kong paabot ang isang taus-puso, sumaalab na pagbati sa mga kapatid nating nasa harapan ngayon. Kay John Michael at Jasmine na sa araw na ito ay magtatalaga ng kanilang sarili sa isa't isa sa banal na sakramento ng kasal. Hindi ko alam kung bakit ito ang araw na pinili ninyo
o baka dahil gusto nyong matapat sa itong panahon na ito, pero hindi ko alam kung alam ninyo rin, nung araw, ang biruan ng mga matatanda sa araw na ito ay lokohan. Lokohan, kasi doon sa narinig natin sa pinahayag na mabuting balita, parang naloko si Herodes. Sabi niya kasi, balikan niyo ako rito para malaman ko kung saan matatagpuan yung sanggol. Hindi na sila binalikan. No, hindi na sila bumalik kasi sabi ng anghel, mag-iba na kayo ng daan. Dahil alam ng anghel kung ano ang gagawin ni Herodes. Si Herodes din naman, ang loko. Dahil ang sabi naman niya, turo ninyo sa akin kung saan matatagpuan yung bata para masamba ko rin siya. Ang totoo ay gusto niyang patayin. Wala kang kinaiba yun doon sa 5 taon ninyong pagiging magkakilala na minsan ang tawag natin ay ligawan. Di ba ganon din yung tawag kapag pumunta kayo sa isang lugar tapos hindi nyo makita yung pupuntahan ninyo, naligaw kayo. Minsan, kapag maganda lang tingnan na sa isang paraan ng pabiro yung mga bagay na ganito, pero buti na lang, yung araw ng inyong kasal ay natapat ng araw ng linggo dahil imbes na ang ating pinagdiriwang ngayon ay yung kapistahan ng mga sanggol na walang malay dahil pinapatay ni Herodes. Ang ating pinagdiriwang ngayon ay ang kapistahan ng banal na mag-anak. Kaya doon tayo pupunta. Pero kanina habang pinahayag yung 2 pagbasa, napansin ko si Jasmine na medyo nangiti at tumingin sa kaniyang pakakasalan. Narinig niya kasi yung sinabi, mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. Mukhang delikado ka dyan, Michael. Baka gusto kang ma-under. Pero alam niyo, kapag tinignan natin yung sinabing ito ni San Pablo, hindi naman ibig sabihin nun ang pag-aasawa ay dapat merong mas mataas o mas makapangyarihan, tapos yung isa, sunod-sunuran, mali naman yun. Ang sinasabi sa atin ay, oo, napasasakop yung babae doon sa lalaki. Yun yung dahilan doon sa susuot sa inyo mamayang dagdag na belo. Kaya doon sa babae, nilalagay doon sa ibabaw ng ulo kasi para ipakita ang nasasakop siya doon sa kanyang buong pagkatao. Pero doon sa lalaki, nilalagay yon hindi sa ulo kasi baka po magmukhang malamok dito sa simbahan, may kulambo sila. Nilalagay po yon doon sa kanang balikat para sabihing isinasabalikat ng lalaki yung tungkulin ng pagtataguyod ng kanilang pinubuong pamilya. Pero bakit napasasakop yung babae doon sa lalaki? Kung tutuusin, kaya po napasasakop ay para mapangalagaan. Napasasakop kasi gusto niyang maipagtanggol siya. Di ba, simple lang. Kapag may gulo sa labas, tapos naroon kayo sa tahanan ng lalaki sa loob, pagka gusto niyong hindi kayo mapahamak, papasok kayo doon sa hindi niyo naman bahay. Kasi doon kayo magiging ligtas. Kapag umulan, yung lalaki may hawak ng payong, papasakop ka doon sa hawak niya kasi hindi ka mauulanan. Yun yung sinasabing pagpapasakop. Hindi sinabing uutusan lagi, kaya napasasakop. Ang sinasabi ay napasasakop para mapangalagaan.
na pasasakop para mapagtanggol at mapanatiling ligtas at panatili rin siyempreng masaya. Pero may katumbas din naman yon doon sa lalaki, di po ba? Ang sabi ni San Pablo, mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Sa ibang pagkakataon, sa ganito ring pagsasalita, sinabi ni San Pablo, ibigin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Inialay nga raw niya yung buhay niya para sa kanya. Na gusto lang sabihin, kaya nga mapasasakop yung babae doon sa lalaki kasi alam nung babae kayang isugal nung lalaki yung kanyang buhay para lang sa kanya. Kaya nga alam niya na kayang-kaya niyang sandalan yung lalaki. Kayang-kaya niyang ipagkatiwala ang kaniyang buong buhay, ang kaniyang kasalukuyan, maging ang kaniyang hinaharap dahil alam niya, hindi naman siya pababayaan at lagi siyang iingatan at pasasayahin ng kaniyang asawa. Dahil kung minamahal ng lalaki yung kaniyang asawa na tulad ng pag-ibig niya sa kaniyang sarili man lamang, siyempre, kung ikaw, John Michael, ayaw mong mabaho ka, aayawin mo ring mabaho yung asawa mo kasi mamahalin mo nga siya tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kung wala siyang pambili ng sabon, ikaw magbibigay, di ba? Ganun lang naman yon. Kung wala rin, ayaw mo nagugutom, ayaw mo rin dapat na nagugutom siya at pakakainin mo siyang lagi. Kasi kung ano yung gusto natin na pag-aalaga sa sarili natin, yun din yung ibibigay natin doon sa minamahal natin. Ganoon yung diwa ng pagpapasakop na sinasabi sa atin ng Panginoon ayon sa kaniyang apostol na si San Pablo. At ito ay isang kahangahangang pagpapakita ng pagmamahal. Kapag ginagawa ninyo yon, matitiyak namin na yung araw na ito'y hindi araw ng lokohan, kundi araw ng pagpapasakop ninyo sa isa't isa para naman kayo ay maging banal. Kasi yung banal na mag-anak na ating pinararangalan sa araw na ito, sila rin ay napasakop sa isa't isa. Nang pakasalan ni Maria si San Jose, napasakop siya sa kapangyarihan ng lalaki upang siya mapangalagaan. Kaya nga, noong sabihin ni San Jose, gising kayo dyan, aalis tayo, pupunta tayo sa Ehipto, sumunod sila. Sinama niya yung kanyang kasisilang lamang na anak. Nung sabihing babalik tayo, sumunod pa rin si Maria kasi yun yung sinabi ng kanyang asawa. Si San Jose man, sumunod doon sa utos ng anghel ng Panginoon. Kaya niya pinakasalan si Maria, kaya rin siya nagdala sa kanyang mag-ina sa Ehipto. Si Jesus man, bilang isang anak, siya rin ay sumunod sa kaniyang mga magulang dahil ang sabi sa atin sa ibang tala sa banal na kasulatan, si Jesus ay lumaki hindi lamang sa gulang, kundi sa karunungan at naging kalugod-lugod sa harap ng Diyos at tao. At siya raw ay naging isang masunuring anak. Napasakop din si Jesus sa kapangyarihan ng kanyang mga magulang sa lupa kung papaanong napasakop siya sa kapangyarihan ng kaniyang Ama sa langit. Kung kaya nga't ang isang taong tunay na nagmamahal, marunong dapat na mapasakop dahil nagtitiwala rin siya na hindi siya pababayaan ng kaniyang minamahal kung kanino niya ipinagkatiwala ang kaniyang sarili, ang kaniyang puso, ang kaniyang buong pagkatao, ang kaniyang hinaharap, at lahat-lahat sa kanya.
Panalangin natin, mga kapatid, ang mga kapatid natin na sina John Michael at Jasmine na nasa ating harapan ngayon. Nanawa ang kanilang gagawing pagsusumpaan sa harap ng Diyos sa isa't isa ay tunay na kalugdan ng Panginoon dahil sa kanilang pagkakaloob ng kanilang sarili at sa kanilang pagsisikap na mapasakop sa isa't isa at sa kapangyarihan at pangangalaga at pagmamahal ng Diyos. Tinatawag po ang mga abay na nakatalaga para sa pagsisindi ng kandila ng mga ikakasal. Kasama nina John Michael at Jasmine, tatayo rin ang kanilang mga magulang, ninong at ninang bilang mga pangunahing saksi ng sambayanan sa magaganap na pagtitipan. Minamahal kong John Michael at Jasmine, sa binyag at kumpil, nakisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon at sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisalo sa hapag ng kaniyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman, mga kapatid na natitipon ngayon, ay manalangin para kina John Michael at Jasmine at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan niyo pahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Jasmine, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si John Michael na iyong pakamamahalit paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. John Michael, bukal ba sa inyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Jasmine na iyong pakamamahalit paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong arugain ang mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong John Michael at Jasmine, sa harap ng Diyos at ng kaniyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Jasmine, Sa harap ng Diyos sa harap ng Diyos at ng kaniyang sambayanan, at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita, tinitipan kita maging aking may bahay, maging aking may sa bahay hirap at ginhawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, sa dusa at ligaya. ikaw lamang Ikaw lamang ang aking ibigin ang aking ibigin at itatanging karugtong ng buhay, at tanging karugtong ng aking buhay, ngayon at kailanman. ngayon at kailanman. Jasmine, ikaw naman. John Michael, John sa Michael, harap ng Diyos, sa harap ng Diyos ang kaniyang sambayanan, at kanyang sambayanan, tinitipan kita, tinitipan kitang maging aking asawa, maging aking asawa at ginhawa, sa hirap at ginhawa, dusa at ligaya, sa dusa at ligaya. ikaw lamang Ikaw lamang ibigin ang aking iibigin itatanging karugtong ng buhay, at itatanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. ngayon at kailanman. Ama naming mapagkalinga, Ama naming tapat, pagpalain mo po kaming nag-iisang palad. Pagningning mo po sa lahat ng oras
ang pagsasamahan namin, dalisay at wagas, sa puso't diwa, lagi sanang magkaisa, at naway maging matatag, sa hirap at dusa, sa ginhawa at kaligayahan, ay magsamahan, maging sa pag-ibig, ngayon at kailanman. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling pusong inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. May babasbasan natin ang inyong mga singsing at aras. Ama naming maawain, basbasan mo, kupkupin ang iyong mga lingkod na sina John Michael at Jasmine. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag na mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Inilulug namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ama naming mapagmahal, basbasan mo at lingapin ang iyong mga lingkod na sina John, Michael at Jasmine. Pagindapatin mo na sila magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas sa pag-ibig at walang maliw na katapatan. Niluluhog namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ay susuot ninyo mga singsing na ito sa isa't isa. Jasmine, kailanman ay hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at ang singsing na ito na siyang tanda ng aking at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. John Michael, kailan may di kita pagtataksilan? Suot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Jasmine, kailanman ay di kita pababayaan. Nilalaga ko sa iyo ang mga aras, tanda na aking pagpapalaga at pagkalinga sa kapakanan at ang ating maging mga anak sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Mga kapatid, sina John Michael at Jasmine ngayon ay mag-asawa na sa harap ng Diyos at sa harap nating lahat. At bilang tanda ng ating paunang pagbati sa kanila bilang mag-asawa, atin po silang pasalubungan ng palakpakan. Tatayo na po ang lahat. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagkadiyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan, at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika, para sa buong simbahan, sanlibutan at ikapagkakaisa ng tanan. At itutugon, isinasamo namin kami iyong dinggin. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa buong Kristiyanong sambayanan, upang ito ay umunlad sa pagpapakasakit araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa mga nagtitiis at nagpapakasakit, upang sila'y tawaran ng Diyos na dinadalang hapis, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa kapayapaan ng buong daigdig, upang ang lahat ay makatulong sa pamumuhay na walang ligalig, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para kina John, Michael at Jasmine, na ngayon pinagbuklod sa pag-iisang dibdib, upang sila'y mamuhay sa kalusugan at maligtas sa panganib, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina John, Michael at Jasmine ay pagpalain sa buklod ng tipan, gaya ng pagpapabanal ni Kristo sa ikinasal sa Cana, Galilea, na pinangyarihan ng kanyang unang kababalaghan. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kaawaan mo sina John, Michael at Jasmine at pagbigyan sa kahilingang magkamit ng iyong kaloob sa kapagkakaisa sa pagmamahal at sa kapagkakaroon ng ligaya sa kalangitan, kaisa ng kanilang mga supling at mga mahal sa buhay, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tinatawag po ang mga abay na nakatalaga para sa pagsusuot ng belo kina John, Michael at Jasmine. Susunod naman ang mga abay na nakatalaga para sa paglalagay ng kordon sa mga bagong kasal. Magpapigala ng
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay masarap. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kaniyang natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Pagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasa mo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, Panginoon, sina John Michael at Jasmine, na ninais mong mag-isang dibdib ngayon upang sa pamamagitan ng iyong biyaya, sila'y makapamuhay sa pagmamahalan at kapayapaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Bilang magkakapatid, buong pagtitiwala at pag-ibig tayo ngayon tatawag sa ating nag-iisang Ama.
Mga kapatid, halina't ipanalangin sa ama nating banal ang mga bagong kasal na nangangakong magmamahalan bilang magkasalo sa katawan at dugo ng poong mahal. Ama naming banal, nilikha mo ang tao bilang lalaki't babaeng iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-isang dibdib ay may sakatuparan ng iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pamumuhay ng mga mag-asawa sa pagmamahalan ay mabanagan at tipan ang iyong paghirang na iyong minarapat ipagkaloob sa iyong sambayanan upang ang pinaywatig mong lubusan ay maglahad ng pag-isang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman hinihiling namin na sina John Michael at Jasmine ay gawaran ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ipagkaloob mong sa pagsasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ang pag-ibig mong bigay at sa isa't isa ay kanila may pamalas ang iyong pakikipisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na hubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal para maging maasahang kaanib ng iyong angkan. Marapatin mong mapuspos ng pagpapala ang babaeng ito na si Jasmine upang bilang asawa ni John Michael at bilang ina na magiging mga anak nila, kaniyang maganap ng may pagmamalasakit at tungkulin sa tahanan. Gayon din naman, pangunahan mo ng iyong pagbabasbas ang lalaking ito na si John Michael upang kaniyang magampanang marapat ang tungkulin ng asawang matapat ni Jasmine at amang maasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapagsaluhan ang piging na di magwawakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbahaginan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahang makipag-isa sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ng aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maaari na pong lumapit ang mga abay upang tanggalin ang kordon kina John Michael at Jasmine. Susunod na rin pong tanggalin ang belo sa kanila. Maaari na rin pong patayin ng mga abay ang kandilang sinindihan. Belo muna po ay kordon. Habiling ko sa inyo, mga bagong kasal, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Jasmine, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. John Michael, may bahay mo'y ibigin, gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. John Michael at Jasmine, yuko ninyo inyong ulo habang ginagawad ang natatanging pagpapala sa araw na ito. Sa inyong pagsisikap, kayo naway basan sa pagkakamit ng bunga ng pinagpaguran sa amang mapagkalinga, alalahani paubaya, siya nawang bahalang sa inyo'y magpala, siya nawang inyong kamtan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang nasa pangangailangan ay bukas palad ninyong damayan, sa may magandang kalooban, gantimpala ay nakalaan. Siya nawang inyong kamtan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang inyo nawang buhay ay palawigin at ang pagpapalang ito'y panatilihin. Sa hantungan ng inyong buhay na butihin, ang poong may kapal ay inyong makapiling, siya nawang inyong kamtan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At kay lahat na natitipon dito'y pagpalain nawa ng ating mapagmahal at butihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, nais ko pong iharap sa inyo ngayon ang ating mga bagong kasal. Ngayon ay sina Ginoong John Michael at Ginang Jasmine Marcos. Palakpakan po natin. Tahimik sila kasi may inintay daw sila. No? Kaya John Michael, maaari mo nang gawaran ang masuyong halik si Jasmine. Muli po, isang malugod na pagbati sa mga bagong kasal kana John Michael at Jasmine. Maligayang araw po sa lahat.